Ngayon po, ang pag-aaralan po natin is about dun sa First Corinthians pa rin po, ipagpapatuloy lang po natin yung natapos natin last Sunday, natapos pa tayo sa chapter 8. So today, we will tackle about chapter 9 to 16. So katulad po sa mga pinag-aralan natin for the previous chapters, dun po sa atin tinuro ni Paul kung paano po kaimportante sa bawat isa as believer yung pag-receive ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit po yung magtuturo sa atin kung ano po yung mga patungkol sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na hindi natin naunawaan sa pagbabasa natin ng salita niya, ang Holy Spirit po yung magtuturo sa atin. Doon rin po na turo rin po sa atin or nasabi rin po sa atin ni Paul or na-discuss niya rin po and na-address niya rin po yung bawat problem doon na nangyayari doon sa church in Corinth, which is nagkakaroon ng divisions, nagkakaroon po ng kanya-kanyang mga leader, which is dapat hindi po natin siya napapractice or hindi po dapat siya occur sa isang church. Dapat po iisa yung spirit na dumadaloy or uh, yung spirit na kumikilos doon sa simbahan natin. So ngayon po, sa chapter 9 naman po, bago po tayo mag-start, gusto ko po ibigay sa inyo itong katanungan na ito. Sabi po dito, what will you do or how will you react if someone asks you to give up or stop you for fighting your right, your privilege, your entitlement, or if someone discredit you or not recognizing you? After all sa lahat ng mga nagawa natin, po tayo na wag natin ipaglaban yung karapatan natin. Kung alam naman natin na yung bagay na ito ay para talaga sa atin, karapat dapat natin matanggap. Tapos sinabihan tayo ng Panginoon na wag mong ipaglaban yung karapatan. Ano po yung magiging response natin sa Panginoon? Or if someone na after ng lahat ng ginawa natin, dinidiscredit tayo or hindi tayo kinikilala, ano po yung magiging response natin toward that people or toward those people? Kasi po sa chapter 9 hanggang 16, ito po, dito po tayo tuturuan ni Paul sa pamamagitan ng salita ng Panginoon kung paano po dapat natin ma-handle yung mga situation na ganito. So in chapter 9, in this chapter, Paul will show us the way on how we handle all things. Though they belong to one belief, but there are some Christian in Corinth who discredit him or questioning his apostleship. Dito po natin mararamdaman, nawa, maintindihan natin kung ano yung nararamdaman ni Paul that time. Na after sa lahat ng pagpapagal niya, after niyang maitaguyod or i-put up in church in Corinth, meron pa rin pong mga Christian na kinu-question yung pagiging apostle ni Paul. Kasi alam naman po natin kung ano po yung pagkatao ni Paul before siya tawagin ng Panginoon. Miski naman po si Paul, ina-acknowledge yun na sabi niya, dati isa ako sa tumutulig sa katawan ng Panginoong sa Kristo. Pero ngayon, isa ako doon sa lumalaban at pinupush yung gospel na meron na dinala ng Panginoong Resurrection. So dito po, nakita po ni Paul na marami pa rin po yung mga mananampalataya na hindi siya tinatanggap o hindi siya kinikilala as apostle ni Jesus Christ. Ano po yung naging response niya doon? Sabi niya po dito sa verse 1, am I not free? Am I not apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? If if to others I am not an apostle, at least I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Paul did not compete with others just to fight for his right as an apostle. Even when it is right or privilege as an apostle of Christ, he did not take because he is setting an example for them that though they are free to eat food offered to idol, which has no merit or life, Paul wanted them not to forsake of their brethren, for the sake of their brethren not having the same faith that they have. So dito po kasi, kung babasahin po natin, kung binasa po natin yung chapter 9, dito po natin malalaman, sa previous chapter rin po kasi, doon nakita yung parang may mga practices or yung may mga rights yung mga Corinth na sinasabi ni Paul na wag nilang i-insist or wag nilang ilaban or wag nilang i-practice. Kasi meron pa po, not all believers in Corinth having the same growth sa Christian life, katulad or belief or faith like nung mga nakakasama nila Paul. Meron po doon mga bago pa lang,
na galing sa previous na belief nila or mga practices nila, tapos nakakalala sa Panginoong Jesucristo, meron sa kanilang mga practices na hindi pa nawawala sa kanila. Pero sabi ni Paul sa kanila, wag daw po i-impose ng mga ah, Christian during that time, yung mga belief niya ay yung faith nila na parang ikakatisod ng mga tao na makakita noon during that time. Di ba nga sabi po doon ni Pablo sa previous chapter, wag daw po natin hayaan na yung gawa natin yung maging stumbling block ng mga nakapalibot sa atin. Kasi minsan po, inaano natin, meron po tayong practices na dahil ganito na tayo katagal sa pagiging Kristiyano, meron po tayong mga in-impose na para sa iba, hindi pa nila kayang sundin, pero sa atin, parang easy na sa atin. At patuloy po natin yung nilalaban, patuloy po natin yung pinipilit na sundin nila. Pero sa pamamagitan ng paggawa natin, hindi natin alam na nagiging stumbling block na pala tayo doon sa mga kasamahan natin na bago pa lang sa pananampalataya kay Kristo. So ayun yung pinipigilan or ina-address ni Paul na wag daw tayo, although we are free to do everything, we must contain ourselves na kumilos tayo ng naaayon sa harapan ng karamihan. Dito po kasi inaano nila yung pagkain. Yung pagkain na inalay or food that are being sacrificed to idols. Pwede daw po ba yung kainin or bawal daw po ba yung kainin? Di ba po? Sa atin as Christian, as believer for Christ, sinabihan na po tayo ng Panginoon na hindi naman po yung pagkain na kinakain natin yung nagpapadumi sa atin, kundi yung lumalabas sa ating bibig. So with that, ayun po yung gustong i-address ni Paul sa mga believers in Corinth, na though they are free to eat those food, pero wag nilang ipakita or gawin yung freedom na yon or i-take yung freedom na yon kung sa tingin nila ay ikatitisod nung ibang mga mananampalataya na kasama nila during that time. Or na bakit kami lang ba yung pwedeng magtrabaho? May mga questions patungkol kay Paul. Doon nag-question nga po dito si Paul patungkol dun sa pagiging apostle niya for their mission. He refused to do so. Kahit karapatan ni Paul or kahit pwedeng humingi si Paul ng sustain or supportahan yung mga gawain ng Panginoon na pinagkaloob kay Paul, hindi niya ginagawa yun. Bakit? Nagsiset siya ng example doon sa mga mananampalataya sa Corinth kung paano nila i-handle yung pagtupad nila sa tungkulin nila or sa tawag sa kanila ng Panginoon na kung kaya mo naman suportahan, huwag kang aasa doon sa financial or doon sa suporta na pwede makuha doon sa mga members ng church. Mas gusto ni Paul na nanggagaling sa bulsa niya yung pinangsusupport niya doon sa mga gawain niya. Di ba po alam naman po natin si Paul, pupunta siya sa patpang lugar para ipahayag ang salita ng Diyos. So saan kumukuha si Paul doon? Oo, kumukuha siya, tumatanggap siya ng suporta mula sa ibang mga mananampalataya. Pero not all the time, umaasa siya doon. Sinabi niya nga po dito, nagtatrabaho siya at out of his own pocket, kinukuha niya yung pang-support niya doon sa missions na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoong Hesus. In verse 5, I'm not writing this in the hope that you will do such thing for me, for I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. What did Paul and Barnabas do just to sustain their mission? Katulad nga po ng sinabi natin, they work and out of their own pockets, they provide everything that they need. The other reason why Paul don't accept financial support from the believers in Corinth is, makikita natin siya sa verse 19. And this has a real advantage. I am not bound to obey anyone just because he pays my salary. Yet I have freely and happily begun and win them to Christ. When I am with the Jews, I seem as one of them, so that they will listen to the gospel and I can win them to Christ. When I am with Gentiles who follow Jewish customs and ceremonies, I don't argue, even though I don't agree, because I want to help them. When with the heathen, I agree with them as much as I can, except, of course, that I must always do what is right as a Christian. And so, by agreeing, I can win their confidence and help them too.
In verse 22, when I am with those whose conscience bother them easily, I don't act as though I know it all and don't as they are foolish. The result is that they are willing to let me help them. So ayun po yung pinaka main reason ni Pablo kung bakit hindi siya tumatanggap or humihingi sa kapwa believer, sa mga believers or sa mananampalataya para suportahan yung gawain na pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Kasi alam naman po natin, ganito na lang po, punta na lang po tayo sa secular world. Lahat naman po tayo dito nagtatrabaho. Di ba po? Lahat po dito nagwo-work in a company. So ano pong ginagawa natin? Mayroon nagpapasahod sa atin. Anong ginagawa natin? Di ba? Sinusunod natin yung nagpapasahod sa atin. So yun po yung pinaka main reason, isa sa reason kung bakit hindi nagre-rely si Paul doon sa financial support na nakukuha niya sa simbahan. Kasi by doing that, pinapakita niya na free siyang gumalaw, free siyang kumilos, free niyang nagagawa yung pinapagawa sa kanya ng Panginoong Kristo. Kasi alam ni Pablo na pagka tumatanggap siya ng support for someone, parang ayun na yung magiging ano niya, yung parang yung ano niya, yung favor niya magiging toward that person na. Kung ano yung gustong ipagawa ng taong ito, since na marami siya, malaki siya mag-tithes, malaki siya magbigay, syempre para hindi masaktan yung taong ito, susundin. Sounds familiar po, di ba po? There are some practices like that na dahil may sumusuporta sa atin ng malaking financially, yung mga bagay na gustong ipatupad ng taong yun or ng supporters natin, doon tayo nag-implant. Just to please them. Just to keep them. Just to sustain or to keep that support. Parang natataling na tayo doon sa tao na, which is wrong. Dapat hindi tayo natatali sa tao. Dapat nakatingin tayo or nakatali tayo sa Panginoong Jesucristo. Kahit anong mangyari, halimbawa, itong big supporter na to, nagkamali, may nagawang pagkakamali, kaya natin siyang i-correct. Umalis man siya, okay lang. Masaktan siya, okay lang. Huwag tayo po magpapa-under doon dahil siya ay big supporter. Big financer, ganun. So hindi po dapat. Dapat kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, ayun dapat yung ginagawa natin. Kung may nagkamali, i-correct. Hindi yung dagaan na tayo, pumupunta tayo doon, ay nagkamali si kapatid na ganito. Hindi eh. Ano siya eh, big tither. So wag natin siyang, hayaan lang natin siya. So hindi po dapat yan. Yes, whatever a person is like, I try to find common ground with him so that he will let me tell him about Christ and let Christ save him. I do this to get the gospel to them and also for the blessing I myself receive when I see them come to Christ. It is important for us not to be boastful or proud about our growth in the Lord. Kung ano man po yung, kung nasan man po tayo ngayon, dapat daw, hindi daw po tayo naging boastful about that. Kung ikaw, matagal ka na sa pagiging Christian, napagkakatiwalaan ka na ng malalaking bagay, yung faith mo gano'n nakalaki, gano'n nakatindi, wag daw po natin ipagmayabang yon. Kasi baka, pag ginawa natin yon, patalisod po natin ng mga kapatiran natin. For when doing so, new believers will be intimidated with us and may cause them to stop growing in Christ. Meron po kasi sa ugali ng tao, di ba? Pagka marami na tayo na-achieve, marami na tayo na nararating sa buhay, nagiging, na po tayo, mayabang, mahangin, ganun. Parang, na tayo, parang feeling natin, we are entitled of everything. We are above. So, wag daw po natin i-apply yung ganong practice sa church. Kung matagal ka na sa church, kung matagal ka ng believer, kung matagal ka ng follower ni Jesus Christ, wag mong ipagmayabang yun. Because, tulungan mo yung mga bago para makakilala sa Panginoon. Katulad nga po ng sinabi ni Pablo, lahat ng situation daw, binababa niya yung sarili niya doon para lang mahanap siya ng common ground. Para lang maabot niya yung mga taong pinapaabot sa kanya ng Panginoong Kristo. Do you think po ba kung gano'n nakalago, kung gano'n naka-stabilize yung faith ni Paul at hindi niya i-lower down yung pananampalataya niya or yung action niya para ma-meet yung mga baguhan sa pananampalataya sa Panginoong Kristo, maaabot niya yung mga taong. Di ba po hindi? Kasi ako po kung ganun po yung i-impose sa akin,
masasakal po agad ako. Parang yung kaunti or yung nagsisimula pa lang na eagerness ko makakilala sa Panginoon, parang mawawala agad yun dahil i-impose agad sa akin yung ganon kabigat ng pananampalataya niya. So para sa akin, kumbaga sa salita ng Diyos, di ba po, hindi daw po tayo agad binibigyan ng meat. Hinahayaan muna tayo, parang baby. Pag bagong silang ka pa lang, hindi ka kaagad pinapakain ng meat. Ano muna yung pinapakain sa'yo? Or ano muna yung pinapa-intake sa'yo? Gatas. Yung kaya mo munang i-intake. Yung kaya mo munang kainin. So ganun rin po sa pananampalataya. Kung may bago, wag po natin agad i-impose yung pananampalataya na meron tayo sa Kanya. Hayaan po natin siya little by little maka-adapt doon kung nasaan na tayo. Kaya nga po tayo na una para maranasan natin lahat ng process mula doon sa pagiging mababa o pagiging baguhan papunta doon sa mga matured Christian na. Para pag may baby Christian or may bagong mananampalataya, kaya natin siyang i-guide kasi pinagdaanan natin. Hindi ko nasaan tayo, ayun agad yung level na i-impose natin sa macho-choke po natin sila. Kaya wag na wag po natin gawin yung ganitong kind of approach sa mga kapwa natin believers na baguhan pa lang. Bakit po kasi, di ba, katulad ng sinabi natin, mai-intimidate sila sa atin kasi parang alam naman po natin bilang tao, lagi tayong parang laging meron tayong status. Lagi natin kinakategorize yung mga nakakasalamuhan natin na minute up natin ng through their status. Ay, mayaman to, dapat ganito lang ako kilo. Which is wrong. Pag meron ka sa status level, nagkakaroon po tayo ng restriction. Parang nagbibuild po tayo ng wall towards other. So wag na wag po natin gagawin yun. We must find our common ground to reach where they are and help them to go up. Paul illustrate also our Christian life as to an athlete who will compete to a race. Makikita po natin yan sa verse 24. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. In verse 26, therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. So tulad po, matagal na po itong na-encounter natin na ang buhay Kristiyano ay parang isang athlete kung saan lalaban sa isang karera. During that race, bago dumating yung araw ng race or nung laban na yon, di ba po yung mga athlete nagkakaroon sila ng mga training. So meron silang pinagdadaan ng discipline. Araw-araw po yun bago dumating yung pinaka-main event kung saan lalaban na sila. Baka sila nagte-training para makuha nila yung gantimpala na naghihintay sa kanila after ng finish time. So tayo daw po parang rin tayong mga athlete kung saan kailangan natin tumakbo at kunin yung nakalaang gantimpala na naghihintay sa atin. Kung yung atleta daw po ay tumatakbo para doon daw po sa gantimpala na maglalast lang. Sa atin daw po, as Christian, we're running a race to get that right na hindi maglalast. It will last forever, which is the crown na yung crown na ibibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. So balik po tayo doon. Alam naman po natin, nakakita naman po na tayo ng tracking field kung saan tumatakbo yung mga atleta. Doon po kasi, hindi lang po puro atleta yung nandun. There are not all athletes who will compete just to win the prize set before them. There are also audiences who only watch the race. Kita po natin. Kung ipipicture out po natin yung race na to, hindi lang po tayo dapat mag-focus doon sa mga athlete. Meron rin po doon mga audience na manonood lang. Yung pumunta lang doon para manood. Ngayon po, bibigay ko po sa bawat isa ito. Kung ito po yung ipipicture out natin, sino po tayo doon? Tayo po ba yung audience lang? Na nanonood lang? Or tayo po ay isa doon sa mga athlete na tatakbo para makuha yung gantimpala na naghihintay sa kanila at the end of the race. So nawa po sa bawat isa, sa lahat ng naginig, nandun po tayo lahat sa athlete.
Hindi po tayo sana nag-call doon sa audience lang. Kasi po karamihan sa mga tao, pagka may nakikita silang pag may nakikita silang tao na maraming nang achieve sa buhay, ito po yung nag-react. Sana ganun rin ako. Pag may nakikita po silang successful na tao, ang naiisip nila, sana ganun rin ako. Gusto lang agad natin yung result, pero hindi natin tinitingnan yung naging process nila, yung in-undergo nilang process bago nila ma-achieve yung status na yun o yung level na yun. Karamihan po kasi sa atin, gusto lang yung result agad. Pero pag nakita natin yung process, nahihirapan na tayo. Parang, ay, ayoko na lang pala. So, hindi po ganun yun. Di ba po sabi, para tayong atleta na dumadaan sa masusing pagsasanay. Para lang natin. So, in Christian life, there are a lot of discipline also. There are a lot of training, there are a lot of hardship kung paano natin ma-achieve or ma-receive yung reward na nilaan time big time. Meron po tayong pagdadaan. Kaya dapat po tayo as Christian, hindi lang po tayo nasa sulok, nanonood lang, kampanting nakaupo, at sumusubaybay lang. Dapat po may ginagawa tayo. Dapat po wino-workout natin yung Christian life natin. Hindi lang po tayo nasa sulok, nagkakape, at naghihintay ng araw kung saan ibibigay na ma-receive tayo. Dapat po workout natin yan. In chapter 10, in this chapter, Paul reminds the Corinthians of how the Israelites brought consequences on themselves in the Corinthians to flee from worshiping idols and any appearance of supporting the demonic practice. They are free to eat meat if they don't know that it is idol food. However, they doing so will glorify God and win others to Christ. Makikita po natin yan sa verse 1, for we must never forget, dear brothers, what happened to our people in the wilderness long ago. God guided them by sending a cloud that moved along ahead of them, and He brought them all safely through the water of the Red Sea. This might be called their baptism, baptized both in sea and cloud, as followers of Moses. Their commitment to Him as their leader. And by a miracle, God sent them food to eat and water to drink there in the desert. They drank the water that Christ gave them. He was there with them as a mighty rock of spiritual refreshment. Yet after all this, most of them did not obey God, and He destroyed them in the wilderness. Nasulat daw po ito, lahat ng mga na-experience ng Israelite, na isulat daw po yung para maging example sa ating mga believers, sa ating mga Christian to this day. Pero, wag daw po natin sabihin na hindi natin magagawa kung ano yung pagkakamali ng nagawa ng Israelite. We are like the Israelite most of the time. Makikita po natin yun doon. During that time, yung lumabas sila sa Egypt, denied sila ng Panginoon. Sa gabi, pillar of fire. Sa umaga, cloud. Pillar of fire sa gabi para bigyan sila ng liwanag, at clouds naman para bigyan sila ng shelter para sa init ng araw. Pinapakain rin po sila ng mana, which is the heavenly food. Yung nauuhaw sila, pinainom rin sila. Lumabas yung tubig sa bato, doon sila kainom. Pero after nun, ano po yung ginawa ng mga Israel? They grumbled. They look for some food na nilolong nila, hindi lang puro mana. Naghahanap sila ng mga inumin, hindi lang tubig. Parang po tayo. Nangyayari rin po ito sa buhay natin. Kung hindi lang po natin napapansin, pero nangyayari po ito. Despite all the goodness ng Panginoon na pinapakita niya sa atin, despite of the achievements na mayroon tayong na-receive through God, through Christ, nandun pa rin yung dissatisfaction natin, ang contentment natin, ang gratefulness natin. We never stop searching for more. Imbes na maging thankful tayo, we grumble and ask for more. Human nature na po kasi yun. Ayun po yung dapat tanggalin natin. Kung ano po yung binigay sa atin, maging satisfied po tayo doon, maging content po makakontento po tayo doon, at maging thankful tayo doon sa na-receive natin. Kasi po, di ba, pag nakita tayo ng Panginoon na faithful doon sa pinagkaloob niya, i-allow niyang mag-grow yun. Hindi lang naman yun eh. Sa una, bibigyan ka lang ng konting achievement ng Panginoon. Na satisfied ka doon,
at nakita ng Panginoon na sa pamamagitan ng maliit na achievement na yun, natuwa ka, naging thankful ka, hindi ka na maging mayabang. Mas pagkakalooban ka pa niya ng mas malaking achievement. Kasi nakita niya yung puso mo, dapat, karapat-dapat, pagkalooban ng mga bagay na ganun. Pero kung nakita ng Panginoon, na sa konting bagay na yun, naging proudful tayo, naging mayabang tayo, feeling natin titled na tayo agad, yung konting yun, kukunin pa yun sa atin ng Panginoon. Kasi baka yung ipagkatiwala niya sa atin, ayun pa yung makasira sa buhay. So ayaw mangyari ng Panginoon ganung bagay sa atin. Kaya dapat yung kondisyon ng puso natin tama before God. In James 1, verse 14 to 15, sabi po dito, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when the desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. So nagkakasala po daw ang tao dahil sa mga desire na nagkakaroon siya. Little konting achievement, konting success, naglulong agad ng mas malaki. Hindi lang to yung makukuha ko. May mas malaki pa akong ma-achieve. Nagiging mayabang na tayo. Kaya pag daw yun na-entice tayo doon sa desire na yun, ipapanganak na yung pagkakasala. Doon na daw tayo mag-start na magkakasala. Kasi kung tayo uhaw sa katagumpayan, gagawin natin lahat ng makakaya natin gawin. Makamit lang natin yung katagumpayan at inaasam natin. Di ba nga po, nasabi ng salita ng Panginoon, pag pinagpala tayo daw, dapat tama yung puso natin. Kasi pag tayo pinagkalooban ng Panginoon ng kayamanan, baka ayun yung maging sanhi ng kasisira natin at pagkakasala natin. Kung hindi natin kaya i-manage yung pinagkaloob niya sa atin. Kasi po, di ba, sabi sa salita niya, the root of all evil is what? Money. Kung hindi po natin kaya i-manage yung money natin, ang tama, doon po tayo. Pag na-entice po tayo doon po tayo, doon ang mga anak, yung desire natin. At pagka nagkaroon po, sabi dito sa salita niya, pag na-entice tayo doon sa desire na yun, magkaka-dugtong-dugtong na yung pagkakasala natin. Kasi hindi tayo makakontento eh. Kung hindi tayo magpapapigil sa Panginoon, kung hindi tayo makikinig sa Panginoon, hindi tayo makakontento. Gagawa at gagawa tayo ng paraan para lang lumago, dumami, yung meron tayo. Hindi na natin iisipin kung makukuha ba natin yung sa malinis sa paraan or sa maduming paraan. Basta lang ma-achieve natin yung gusto natin ma-achieve, bahala. So yun po yung dapat nating pantayan, yung motibo ng puso natin, condition ng puso natin. In verse 11, these things happened to them as example and were written down as come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. These are all written as an example to us. And no one can boast that it will never happen to us. Katulad nga po ng sinabi sa natin kanina, wag po natin ipagmayabang o wag po tayong maging kampante. May pagyabang, ay hindi ko gagawin. Hindi mangyayari sa akin. Ito nga sabi sa salita ng Diyos. If you think that you're standing firm, be careful that you will not. Kasi baka maging complacent tayo. Baka maging maging kontento tayo. Kung saan tayo ngayon, naging kampante tayo. Kaya hindi na natin ito win-work out. Hindi na tayo kumilos, hindi na tayo lumago kasi parang naging kontento na tayo doon kung nasaan tayo, which is wrong. Dapat daw po progressive ang buhay Kristiyano. Dapat daw araw-araw nag-grow tayo, taon-taon nag-grow tayo. God also promised, sinabi niya naman po sa salita niya, pagka tayo ay natatempt, hindi niya tayo i-allow na matempt beyond what we can bear. Just like what happened to Job. Alam naman po natin kung ano nangyari kay Job, di ba? Hinayaan ng Panginoon na masubok si Job. Pero nandun pa rin siya. Control niya pa rin yung sitwasyon. Hindi niya tayo ilalagay sa isang sitwasyon kung saan hindi na natin kakayanin. At every time na may inaalaw siya sa buhay natin, nandun siya nakamasid sa atin dahil gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan ng daan para makalabas ka sa sitwasyon.
Ano lang po ang dapat natin gawin? Maging matalas lang po yung pandinig natin. The still small voice ng Panginoon sa pangungusap niya sa atin. Kasi minsan po pagka tayo pag may mga inaalaw sa buhay natin ng Panginoon, pag hindi po natin yung kaya, gawin yung sinasabi na pakinggan yung boses ng Panginoon, yung nagre-relate tayo sa sarili natin. Kung ano man po yung hinanda or nasarapan natin, i-grab po natin. Ayun po yung dapat natin pantayan. Ayun dapat po natin na hindi natin, wag natin kalilimutan. Yung pakinggan yung boses ng Panginoon. Kasi pag nakikita ng Panginoon na nahihirapan ka na, magsasalita na sa iyong Panginoon. Bibigyan ka na niya ng kapayapaan beyond your understanding. At mind us po, yung boses ng Panginoon na yon ay mahina lang. Kaya dapat matuto tayong makinig doon. Sabi nga po sa John 16 verse 33, sabi niya po doon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ayan po yung assurance na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya wag na wag po tayong panghihinaan ng love. Every time na we will encounter hardship, temptation, or testing, or trial, dahil sinabi ng Panginoon, na overcome niya na lahat yan. Kaya kayang-kaya niya tayong ilabas yan. Magtiwala lang tayong makinig ng tayo. Dito rin po ma-encounter rin po natin yung believer's freedom. In verse 27, if someone who isn't a Christian asks you out to dinner, go ahead, accept the invitation if you want to. Eat whatever is on the table and don't ask any questions about it. Then you won't know whether or not it has been used as a sacrifice to idols. And you won't risk having a bad conscience over eating it. In verse 28, but if someone warns you that this meat has been offered to idols, then don't eat it for the sake of the man who told you and of his conscience. In 29, in this case, his feeling about it is the important thing, not yours. Paul says clearly that they are free to eat any meat if they do not know whether it has been offered to an idol or not. Sabi po dito, kung meron daw unbeliever na in-invite tayo out for dinner, kung gusto naman daw po natin sumama, pwede naman daw po tayo. At kung ano naman daw po yung ihain sa harapan natin, pwede naman daw po natin ikainin yun without asking kung saan galing yun. Pero, pag sinabihan sa pamamagitan daw po ng hindi pagtatanong, kasi po di ba parang unethical, halimbawa may nag-invite sa'yo for an occasion, pero hindi siya delivered, or hindi natin siya pananampalataya. Di ba pa marami naman tayong circles of friends, not all are Christian. Tapos in-invite tayo, pwede naman daw po tayo sumama sa kanila. At kung may ihahain daw po sa atin, at hindi naman tayo sinabihan na, ay, yung pagkain na yan, parang galing sa ganito. Pag hindi daw po tayo nasabihan ng gano'n, pwede naman daw po natin kainin kung ano man po yung nakain sa atin without asking. Kasi yung conscience daw po natin, parang nabas yung conscience natin daw. Parang hindi natin question kung saan nanggaling. Pero pag sinabihan daw po tayo na nanggaling yung pagkain na to sa ganito, doon daw po natin huwag kakainin yung kinain sa atin. Kasi alam naman po kung kaibigan talaga natin siya, alam naman niya kung ano yung belief or pananampalataya na meron tayo. Pero kung totoo natin siya kaibigan, hindi naman yan maghahain sa harapan natin ng ikasasama natin. We will trust our friend. Ganun po yung gustong iparating sa atin, na huwag tayong maging parang judgmental sa mga tao, na lahat ng nasarapan ng saan galing to, paano mo nakuha to, paano nangyari ganito. Yung parang inaano na natin sila, parang hinuhusga na natin yung pagkatao nila. Huwag daw po ganun. Pero kung inalaw po nila, tayo i-inform tayo, doon daw po tayo magre-review. Sabi natin, ay, kapatid, ay, oy, friend, kasi, alam mo naman na Christian ako. So, medyo, hindi po ako pwede sa ganyan. So, yun po yung dapat natin, parang, bang tawag dito, yung parang maging manners natin with our friend. We don't need to be paranoid, sabi po dito. We don't need to be paranoid. The meat itself is just meat. And in fact, God's good creation and a gift from Him for which they can be thankful. So di ba po, as Christian,
tinuruan tayo ng Panginoon. Kung babalik tayo sa Acts, ito po yung tinuro sa atin ng Panginoon. Balikan po natin yung pinakita ng Panginoon kay Pedro. Nung may ipapabot sa kanya, yung sa centurion, di ba po may isusugong centurion ng Panginoon kay Pedro na gusto niya mapatanggap itong official na ito. Pero sa panaginip ni Pedro, bumababa sa langit yung mga unclean animal. So yun po yung gustong iparating dito. Na nilinis na ng Panginoon lahat ng bagay sa mundo. Na hindi na tayo naka-entice doon sa unclean and clean. So by faith, by our faith, alam naman po, pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa pananampalataya natin. Nasa sayo na yun. Kung ano yung magiging action mo during that time. In Matthew 15 verse 7 defiles a person. But what comes out of the mouth, this defiles, the person. Hindi po yung pagkain na kinakain natin kung sa ating bibig. Ayun po yung dapat nating pantayan, hindi yung pagkain na pinapasok natin sa ating katawan. But why you may ask, must I be guided and limited by what someone else thinks? If I can thank God for the food and enjoy it, why let someone spoil everything just because he thinks I am wrong? Well, I'll tell you why. It is because you must do everything for the glory of God, even your eating and drinking. So don't be a stumbling block to anyone. Whatever they are, Jews or Gentiles or Christians, that is the plan I follow too. I try to please everyone in everything I do, not doing what I like or what is best for me, but what is best for them so that they may be saved. In the end, every choice a Christian makes should hinge on whether the activity will bring glory to God, and it's necessary to consider whether it will build others up. Paul urged his readers to follow his practice of restricting his own rights and freedoms in order to avoid putting any stumbling block between unbelievers and faith in Christ. In chapter 11, verse 1, after concluding his teaching on meat offered to idols, Paul turns to two issues the church in Corinth was getting wrong. The first was head covering when praying or prophesying in their meetings. Differences between men and women in that regard are because of both spiritual and social reasons. Paul also corrected the disastrous way in which they were practicing the observance of the Lord's Supper. Dito po sa chapter 11, dito po natin ma-encounter yung dalawang problem sa Corinth. Yung nagiging issues nila between men and women. Sabi po dito, tinuro po dito ni Paul, na pag ang lalaki daw po ay magdadasal or magpa-prophesy, dapat daw po kung meron siyang suot na sombrero, dapat tinatanggal niya yun. Kasi kabastusan nyo, tatayo tayo sa harapan ng mga tao, magsasalita tayo ng salita ng Diyos, magpe-pray tayo na nakasombrero. Kasi it imposed daw po na merong nagko-cover sa atin na iba. We are under human, ganun po. It shows disrespect to God. Pag sa babae naman daw po, it's their faith. Wala na pong babae-babae ngayon. Kasi po karamihan po, pagka babae ay nasa harapan ng pulpit to, nagtuturo, maraming hindi nakikinig kasi naniniwala sila na lalaki lang binibigyang authority ng Panginoon na magpayag ng salita niya, which is wrong. Lahat po tayo, pinagkakalooban ng karapatan ng Panginoon, magpayag ng salita ng Diyos, whether you are man or woman. As long as nanggagaling yan sa Panginoon, as long as that person was led by the Holy Spirit, he can be used, she can be used by God to proclaim His gospel. Kaya tanggalin na po natin yung status na ganun, na kinakategorize natin na pagkababae, masyado tayo, less yung attention natin. Pag lalaki, parang nag-yield tayo sa leader natin. They were dishonoring Christ's sacrifice for sin as well as the poor in the body of Christ, the church, despite having more to say on communion. Dito po kasi, nangyari po dito sa nakarating po kay Pablo, na every time daw po na magkakaroon ng communion, yung church in Corinth, during that gathering daw po, doon daw po nagkakaroon ng pagtatalo, ng diskusyunan, ng kompetensya, which is wrong. Parang dinidisrespect na po talaga nila yung communion. Alam naman po natin yung communion po, di ba? We partake the bread, we partake the glass of Christ, which is the body of Christ and the blood of Jesus Christ.
dapat daw po pagka ginagawa natin yung communion na yun with uttermost respect sa Panginoon. Do not take that communion lightly because binabastos po natin or minamaliit po natin yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit po ba siya pinako sa krus? Bakit niya po ba hinayaan na mabit yung katawan niya, mabruise yung katawan niya? Bakit niya po hinayaan na tumagas yung dugo niya doon sa krus ng Kalbaryo? Para po, di ba, ikaliligtas natin. Tapos, kung babastusin natin yung communion, binastos na po natin yung sacrifice na ginawa sa atin ni Jesucristo. Kaya we don't take lightly dapat yung communion. Every time na magko-communion po tayo, kung ano man po yung karumihan natin, hingan po natin yung kapatawaran sa Panginoon sa Kristo at seryosohin po natin ito dahil makapangyarihan po ang communion. Di ba po, there are times na pinapagawa sa atin to dahil kailangan natin ma-recharge, yan, mapuno tayo ng Spirit ng Panginoon sa Kristo. Mas maunawaan natin yung mga bagay-bagay patungkol sa Kanya. Kaya wag po natin i-take lightly yung communion. Tapos po, nangyari pa po dito, during the Lord's Supper, hindi po nila hinintay yung mga kasamahan nila, dumating lahat bago sila kumain. Nagkainan na po agad sila without waiting for others. Kaya nangyari, yung mga bagong dating, wala na silang makain. So wag daw po ganun. Dapat hintayin natin lahat ng mga kasama natin bago tayo mag-feasting. So dito rin po, may tinuro rin po dito sa akin yung Panginoon. Di ba po sinabi dito, hintayin yung mga kasama natin. Dumating lahat bago tayo kumain or mag-feast. Di ba po meron tayong practices na yung pag meron tayong gathering, yung last bite, hindi natin kinukuha. Yung parang, ay, Pilipino, huling subo na hindi pa kinakain. Dito po, sa akin po dito po, tinuro sa akin ng Panginoon yung more about that. Pag ikaw daw po inimbitahan sa isang gathering, sa isang feasting, wag na wag ka daw po yung kakain ng huling feast ng pagkain. In giving respect doon sa host na nag-invite sa'yo. If the host allowed you to eat that last piece, do it. Do so. Pero hanggat walang sinasabi yung host or yung mga kasamahan mo doon, wag. Lalo na kung naimbitahan ka lang. Just to show respect doon sa nag-invite sa'yo. Kasi malay mo, gusto pa pala kain ninyo ng nag-invite sa'yo. Tapos ginrab mo na. Kinain mo na. So maling-mali po pala yung, huling Pilipinong-Pilipino ka, yung huling tubo, hindi mo pa kinakain. Last na yun, hindi mo pa kinakain. It's just that we're showing respect doon sa host na nag-invite sa atin. So yun po yung tinuro sa akin dito sa chapter na ito. Then sa chapter 12 po, sabi po dito, Paul describes how and why God gives spiritual gift to Christians. He seemed to continue answering issues raised in previous letter from the Corinthians. They seem to have been asking why some Christians were given spiritual gifts while others seem not to be spiritual ones. It's impossible that someone in Corinth had been demonstrating obvious supernatural power through speaking in tongues, for instance, while others lack this ability. Spiritual gifts, acts of service, and other godly activities come in a wide variety. What they have in common is that each one comes from the same Holy Spirit. Each one is given to be used in service to the same Lord, Jesus. Each one is possible only through the power of the same God, the Father. In other words, these spiritual gifts are not about the people who use them. They are ultimately about God and His purpose. Kasi po, di ba, natakal natin to way back. Doon sa previous chapter na pinag-aralan natin, yung spiritual gifts. Meron po sa atin, minsan, nakakaramdam na pagka nakakita tayo ng nag-speak ng tongues, ganyan, nagpa-prophesy, feeling po natin, napaka-spiritual nila. Feeling po natin na they achieve a lot. They have gone through a lot para ma-achieve nila yon. Pero sabi dito sa salita ng Diyos, hindi daw na-achieve or hindi daw na-receive yung mga gift na to through human effort. It's only the Spirit, it's only God
who will distinguish to whom He will entrust that kind of gift. Dito rin po sinabi na pag daw po tayo nag-gathering, dapat daw po hindi lahat, kung karamihan sa atin ay marunong mag-speak in tongues, dapat daw po hindi lahat nag-speak in tongues, hindi lahat nagpo-prophesy. Dapat daw po meron ilan lang na nag-speak in tongues, may ilan lang na nagpo-prophesy, at meron din daw po dapat na makakapag-explain kung ano yung ni-speak nila in tongues, kung ano po yung pinrophesy nila. Kasi useless yung pag-operate natin in our spiritual gift kung wala naman pong nakakaunawa nung bagay na yun na ginawa natin sa mga sama natin. So it's a must that there is someone who can explain nung sinabi or nung sinabi doon sa tongues and doon sa prophecy, yung nag-prophesy. Kasi useless po yung mga gift natin kung wala naman pong makakaintindi dito. Kaya nga po, meron din po doon isang gift kung saan makaka-distinguish siya between spirit. He can he can yung kaya niyang i-explain na yon. He can explain what that means. Yung ginawa niya. Kaya niya po yung expound. Kaya niya po yung express in human word. Kasi makakatch niya yun in spirit. Ganun po nag-work yung speaking in tongue. Hindi niya naunawaan yun, pero meron doon isa makakaunawa nun at siya po yung mag-explain nun kung ano po yung ibig sabihin nung sinabi niya. Spiritual gifts is the supernatural ability to serve the church in a way that someone could not do in a mere human strength. Ayun po yung pinaka-purpose ng spiritual gifts. To serve the church, to edify the church. There are gifts that are called the sign gift or confirmation gift. These are I believe these gifts are commonly given by the Spirit during the time of the apostles and before the New Testament was established. Their purpose was to confirm that God's power was behind the message of the gospel. Ito po yung tinatawag na sign gift or confirmation gift. Word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, prophecy, miracles, discerning between spirits, speaking in tongues, and interpretation of tongues. Ayun po, interpretation of tongues. So itong mga gifts na daw po ito ay tinawag itong confirmation gift. Ibig sabihin po, itong mga gifts na to, sila po yung nagko-confirm na yung spirit na nandun sa church na yun or umiikot doon sa church na yun. In every message na yung spirit ng Panginoon yung nasa likod. Ayun po, itong 7 na gift na to yung magko-confirm. Kaya importante po na meron tayo na itong mga gift na ito. Discerning spirit, interpretation of tongue, speaking in tongue, miracles, word of knowledge, word of wisdom. Di ba po natalakay na po natin yan sa yung last Sunday. Paul emphasized that the Spirit decides who to give each gift to. This means that the gift are not earned or acquired by the effort of those who receive it. So, katulad nga po na sinabi natin, hindi po human effort kung paano nila na-receive yung gift na yun. It is only the Spirit who will decide kung kanino po siya pagkakalo. That means, of course, that having one spiritual gift or another should not cause anyone to be thought of as more spiritual or important than another. Kasi po, pagka meron po tayong ganito tayong mga tao, kasi mahilig tayo mag-status ng mga kapwa natin tao. Ganito po yan. Meron pong mga tao na pagka nakita itong tao na to, itong mananampalataya na to, itong believer na to, nakapag-speak in tongues, nakapag-prophesy, nakakapagturo sa harapan, para nile-level na agad nila yung sarili nila. Ay, napaka-spiritual na itong tao na to. Dito lang ako. Ay, tumatayo sa harapan. Dito lang ako. Which is wrong. Dapat daw po, hindi natin minamaliit sa sarili natin. Kung yung sinasabi mong dito lang ako, nakita ka ng Panginoon, nakarapat-dapat ka, kahit baguhan ka pa lang. Pero tama yung puso mo. Kaya yung ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. It is the motive of the heart, the cleanness of the heart, the cleanness of the spirit. Hindi yan dahil matagal na siyang Kristiyano, matagal na siyang mananampalataya, kaya niya nakuha. Mali po. Hindi po yun through human effort. It's only the spirit. Kaya po siya meron.
Sinabi rin po dito na ang church daw ay parang human body. It contains many parts at bawat parte ay importante. May ginagampanan ng tungkulin. Hindi porkit, kuko ka lang. Malit na parte ka, kuko, wala kang importansya sa katawan, which is meron pa rin po. Kahit gaano kaliit na part ng katawan natin, meron po yan ginagampan ng importanteng bagay sa atin. Ganun rin daw po sa church. Huwag po natin iisipin na tayo ay simpleng mananampalataya lang. Nandyan ka dahil may layunin sa iyong Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, alamin yung layunin sa iyo ng Panginoon, taliksikan siya sa kanyang salita, at doon sa pamamagitan ng communion mo with the Lord, doon ipapakita sa iyo ng Panginoon kung ano yung layunin niya sa iyo, kung bakit kanya dinala sa lugar na yan, kung bakit kanya tinawa. Kaya dapat lagi natin sinasaliksik ang Panginoon. Hindi lang tayo just an audience na upo, pupunta sa church, every Sunday, makikinig, uuwi. Meron pong layunin ng Panginoon kung bakit lagi tayo nandyan. Kung lagi tayo mating sa church. We will just need to seek it to the Lord. And sinabi rin po dito, sa chapter 30 naman po, sinabi naman po dito ng Panginoon, through Paul, na kahit daw pinaposes niya lahat ng spiritual gift na to, kung wala siya neto, useless. Ano po yun? Kung wala daw siyang pag-ibig, useless. Kahit na nag-ooperate siya, nag-speaking ng tongues siya, nagpa-prophesy siya, nagtuturo siya, nag-share siya ng words of wisdom, nag-share siya ng words of knowledge sa mga tagapakinig. Pag nagsasalita siya, na enlighten yung karamihan, nabibilib yung karamihan. Pero kung wala naman siyang heart to the people, wala naman siyang pag-ibig sa mga kapwa niya, mananampalataya, useless yung gift niya na yun. Para lang daw siyang batingaw na umaalingaw-ngaw. Kaya importante daw, mula pang nung pinag-aralan natin to, condition ng puso natin, yung hinahanap ng Panginoon. Kung meron tayong pag-ibig sa bawat kapatiran natin, ayun yung hinahanap ng Panginoon. In chapter 14, in this chapter, Paul called out the way Christian in Corinth practice or use their gift. He stated everything must be done in an orderly and peaceful way, reflecting God's orderly character. Speaking in tongues are for self-empowerment. When being surrounded with many people or when in gathering, let there be 2 or 3 who will speak in tongues and let the other explain or translate what he is saying in tongues. Dito po tinuro sa atin ni Paul, kung binasa po natin chapter 14, dito po tinuro sa atin ni Paul na dapat daw po, wherever na mag-operate tayo in our gift, spiritual gift, dapat daw po in orderly manner. Hindi nag-gather tayo, lahat tayo nag-gather tayo lahat to prophesy. In orderly manner. Sinabi pa nga, hello. Sorry pa. Ayun pa sinabi pa nga po dyan ni Paul, na pag mag-speaking ng tongues daw po tayo, dapat daw po, hayaan muna natin matapos yung isa, bago yung isa. Tayo, hayaan muna natin matapos yung isa nating kasamahan, matapos magsalita, bago tayo magsalita din, mag-prophesy din. So in orderly manner, God is God of order. Dapat natin sundin. Hindi pag nag-gather tayo, lahat tayo, magtindi sa mga pinagawa natin. Dapat daw, whenever there are 2 or 3 is enough na mag-speak ng tongues, and there are some mag-explain or mag-interpret ang in-speak nila. Dapat ganun po tayo when we will gather to edify the church. Kasi usually po tayo nag-tongues. Hindi naman po natin intindihan. Na-edify po ba natin yung church? No. Para nagkaroon lang tayo ng hanging question. Ano yung nangyari? Ano yung sinabi ng kapatid? Ano yung sinabi ng kapatid? Ano yung nasabi ko? Wala na kaya nakapag-explain. Napalakas yung church? No. Hindi po napalakas. So dapat daw po, we will work in the resurrection of the dead. Ways in time. Kasi po dito, ito po yung pinaka-main. Sa akin po, sa pagkakaunawa ko, ito po yung pinaka-power ng gospel. Ito po yung pinaka-heart ng gospel na dala-dala nila po. This is the most power of the gospel, which is the resurrection of Christ. Sinabi po dyan na lahat ng tinuturo nila Pablo is about the resurrection of Christ. Namatay ang Panginoong Jesucristo para sa kasalanan natin at muli siyang nabuhay. Kasi po, before we are created or we are parang nakaline tayo in pattern ni Adam. Kaso nga lang Adam failed. Kaya nagkaroon po ng death. Then Jesus Christ came. Namatay rin po siya pero anong pinagkaiba niya kay Adam? Muli siyang nabuhay.
para pakita kung ano talaga yung identity natin. Niredeem niya po yung pinaka-identity ng pattern na ginawa talaga sa atin, which is to be with God, na walang kasalanan, na mareresurrect daw po tayo lahat. When we receive Christ and believe in Him and work out our salvation and do the things about Christ, about God, there will be time na i-resurrect tayo ng Panginoon at isasama niya tayo mag-manage ng mundo, mag-rule over nation. Ayun po yung pinaka-kapangyarihan kung bakit po sinugo niya kanyang anak na si Kristo para i-redeem tayo, i-redeem yung humanity, para i-redeem tayo lahat. Sabi po dyan ni Pablo, magkakaroon po tayo, itong katawan natin ngayon, nadidicay. Pero once na bumalik na ang Panginoon sa Kristo, magkakaroon muli tayo ng katawan, spiritual body, kung saan hindi na po ito makakaramdam ng sakit, hindi na po ito makakaramdam ng pagka-decay, hindi na po ito makakaramdam ng pagkamatay. Ang last enemy ng Panginoon is death. At alam po natin na na-overcome niya yun dahil muli siyang nabuhay. Kaya di ba sinabi ng Panginoon, I overcome all. Kaya pag bumalik po ang Panginoon sa Kristo, doon po natin makikita yung transfiguration na meron, na magkakaroon para po sa atin. So in chapter 16 naman po, dito naman po, pinasalabatan na lang po ni Pablo yung mga kasamahan niya. Dito niya rin po na parang inahalibilin si Timothy doon sa mga sa church in Corinth. Sabi niya, pupunta dyan si Timothy, huwag niyo siyang maliitin dahil siya ay bata. Kasi po, lagi po tayo, pansin niyo po, lagi po natin bumabalik. Lagi po tayo nagkakaroon ng status. Lagi po natin kinakategorize yung mga tao na dumadating sa buhay natin. Hindi po natin papakinggan dahil bata. Hindi po natin siya paniniwalaan dahil bata. Pero kung yung bata na yun, kung youth na yun, nakitaan ng Panginoon, ginamit ng Panginoon para sa kanyang layunin, hindi niyo pa rin po ba papaniwalaan? Hindi pa rin po ba natin paniniwalaan? Kasi karamihan po sa atin, pagkabata or youth, ang nasarapan, we tend less to turn our attention toward that person. Pag matanda, doon tayo nakikinig. Pero pag medyo bata-bata, yan. So yun rin po yung win-workout sa ating lahat. Na sana ma-overcome natin na tanggalin po natin yung kaugalian natin na nagka-categorize tayo. Pero nagkakaroon tayo ng status in life. So yun po, sabi po doon ni Pablo, huwag niyo pong malitin si Timothy. Kasama ko po yan ng manggagawang Panginoon. At hinihiling rin po ni Pablo na pabalikin si Timothy sa kanya. Di ba po nasa Ephesus siya? Sabi niya, pabalikin niyo si Timothy dito ng safe. Parang pinagkatiwala na po ni Pablo si Timothy sa mga church nito. So ganun po yung nag-end yung 1 Corinthians. So in conclusion po, sa lahat ng puto, sa 16th chapter, 1 Corinthians, doon po natin na-encounter, doon po tayo tinuruan ng Panginoon sa pamagitan ng salita niya. Dapat po lahat ng issues within the church, dapat po ma-handle natin ng tama. Dapat daw po, di ba, i-recall natin, dapat daw po, as a believer, wala po sa atin nagkakaroon na hindi po tayo napabarangay, hindi po tayo napapapulis ng kapwa natin pananampalataya. Dapat daw po, hinahandle natin lahat ng dispute within the church, within our leaders. And dito rin po natin makikita na dapat po, we don't play favoritism. Dito ako sa leader na to, dito ako sa leader na to, dito ako sa leader. Wala pong ganun. Dapat tanggalin natin to. Kung sino yung leader na pinagkaloob sa atin, kung sino yung nasa harap, kung sino yung naglilig sa atin, pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa Kristo. Dahil siya ang talaga dyan, siya ang nagbigay dyan sa leader na yan. Kung ano man po yung purpose na gustong i-work out sa atin ng Panginoon, through that person, trust God. And dito rin po natin makikita na encounter yung spiritual gifts. Anong purpose ng spiritual gifts? To edify the church. Dito rin po natin, na tinuro rin po dito sa atin ni Pablo, na wag po natin ilaban karapatan natin. Kahit alam natin na karapatan natin, wag po natin i-insist
na entitled tayo to that thing para hindi tayo makatalisod ng mga kasama natin. Kasi pinapaiwasan po sa atin ng Panginoon na tayo po yung maging stumbling block para sa ating mga kapatid. So with those things na tinuro sa atin, nawa, magkaroon po tayo ng harmonious uh, spirit within our church, within our kasamahan. With that po, nawa po marami po tayong natutunan sa salita ng Diyos. Hallelujah, Lord. Panginoon namin banal, kami po ay nagkakaisa, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang ng shortcoming namin po before you. Lord God, kung meron man pong mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon na nagawa namin, Panginoon, hinihiling po namin to ng kapatawaran sa pamamagitan po ng pangalan ng iyong anak na sa Kristo. Sa pamamagitan po ng dugo ng iyong anak na sa Kristo. Hinihiling po namin yung paglilinis mo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa lahat ng natutunan namin sa iyong salita, may apply namin to, hindi lamang po sa personal naming buhay, kundi sa buhay po namin bilang Kristiyano, Panginoon. Sabi mo, we are the light and the salt of the world. Kaya po, hayaan po namin yung liwanag namin na mag-shine sa mga taong nakapalibot sa amin, Panginoon. Gabayan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. Sa lahat ng trials na meron kami, nakakarapin namin. Lahat ng ito, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na nandiyan ka, na nagmamasid, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tenga na kayang makinig sa iyong salita, Panginoon. Tenga na kayang makinig sa iyong boses, Panginoon, despite of all the noises, Panginoon, ng aming surroundings, Panginoon. Hayaan niyo po na marinig namin yung still small voice mo na maglalabas sa amin sa sitwasyon kung saan kami nahihirapan, Panginoon. Kaya po, Ama, lahat ng ito, Panginoon, sa aming katawan, Panginoon, lahat ng karamdaman namin, Panginoon, hinihiling po namin to ng kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na yung kapangyarihan mo ang siyang maglilinis sa lahat ng ito, Panginoon. Ito po ay templo mo, Panginoon. Ang aming katawan ay templo mo, Panginoon. Kaya karapat dapat po namin itong pangalagaan, Panginoon, ng maingat na maingat, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa lahat ng ito. Salamat sa pagiging lakas namin sa lahat ng oras, Panginoon. Salamat po sa mayamang biyaya at habag mo, Panginoon, na yung pinagkakaloob sa bawat isa sa araw-araw, Panginoon. Everyday, Panginoon, nire-renew mo yung Panginoon, yung aming lakas, Panginoon. Every time na nanghihina kami, Panginoon, every time na nawawalan kami ng pag-asa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, yung liwanag na nagbibigay sa amin ng lakas. Ikaw po yung liwanag na nagbibigay sa amin ng liwanag para po, Panginoon, sa kadiliman kung nasaan kami, Panginoon. Salamat po sa mapagpala mong kamay, Panginoon, kung saan inaabot kami. Gano'n man po kami kalayo, Panginoon. Salamat po dahil sa pag-ibig mo, Panginoon. Lahat ng kamalian namin, Panginoon, tinatanggap mo ito, Panginoon. Once na we repent for that sin, sa pagkakamali namin na iyon, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon, na nakikinig sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Likhain niyo po sa amin yung puso na kaya magmahal, Panginoon, unconditionally, katulad ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Bigyan niyo mo rin po kami, Panginoon, ng lakas ng loob para paglingkuran ka, Panginoon. Natayuan yung layunin mo sa buhay namin, Panginoon. Natayuan, Panginoon, yung tawag mo sa buhay namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng bagong isip, Panginoon, kung saan, Panginoon, tatanggalin mo yung isipan namin na nagmamaliit, na minamaliit namin sarili namin, Panginoon, na iniisip namin na we are not worthy. Tanggalin niyo po ito, Panginoon. Create in us a new heart and a new mind and a new spirit and a new soul, Panginoon. Kung saan kaya ka namin paglingkuran ng buong puso, Panginoon, ng buong kalooban namin, Panginoon. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon, biyaya at habag mo lamang po talaga, Panginoon, kung bakit nagagawa po namin tumayo sa araw-araw, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, yung pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa araw-araw, Panginoon, hindi namin alam kung ano mangyayari sa amin, Panginoon. Pero, sabi mo nga sa iyong salita, 1,000 may fall to our right, 1,000 may fall to our left.
Panginoon. Pero yung kaligtasan namin, Panginoon, ay nasa sayo, Panginoon. Dahil hinahawakan mo kami, Panginoon, ng victorious right hand mo, Panginoon. Inaangat mo kami sa pamamagitan ng iyong victorious right hand, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Ano man po yung kakaharapin namin, Panginoon, ano man po yung pagdadaanan namin, Panginoon, alam po namin, Panginoon, nakasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng oras na ito, Panginoon, sa lahat ng segundo na ito, sa lahat ng minuto ng buhay namin, Panginoon. Nandiyan ka para gabayan kami, samahan kami sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat, salamat. Dahil ikaw po ang buhay naming Ama na siyang tinitingin sa amin, Panginoon. Ang iyong trono ay nakaluklok sa kalangitan, Panginoon. Nakikita mo kami dito sa kalupaan, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat sa lahat ng oras na nandiyan ka, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil binigyan mo kami ng assurance na you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Kaya po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon, pag-ibig mo lamang po, Panginoon, aming panghahawa, Panginoon. Salamat, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo, Panginoon. Inaangat po namin lahat ng katagumpayan, kapurihan, kadakilaan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Kristo, ang aming Diyos at manunubos. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.